ay mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang mukha kung saan pinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. Good afternoon, Yusek. Kagabi po, ibiniro ni Ms. Sharon Cuneta, ang Pangulo, na tila nagkamali siya sa pagpili ng kanyang running mate na tumakbo. What did the President have to say about that? Sa tingin nga ba ng Pangulo ay nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpatay ng Pangulo, ng First Lady at ng dating House Speaker. Regarding din po dun sa sinabi ni VP Sara sa isang interview, ang sabi niya ay kung magkakaroon pa raw ba ng eleksyon sa 2028 kasi kaduda-duda daw po yung galawan ng administrasyon ngayon, mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi, may mangyayari bang eleksyon o wala na? Kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate, isang puppet na isang bansa kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulo Duterte, na maaaring tayo or gawin tayong probinsya na isang bansa. So, isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, pinakita na, binulgar na ang Vice President. Wala nang takas si VP Sara, napahiya na Duterte. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si Jose Claire Castro na ang nagpakita patungkol sa sinasabing walang kaso si VP Sara. Hawak-hawak ni Atty. Jose Claire Castro ang mga ebidensya. Totoong merong death threat si VP Sara sa Pangulo. Delikado daw si PBBM sa kanya. Babala pa sa presidente ni VP Sara, baka wala nang mangyaring eleksyon sa 2028 habang buhay nang uupo si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pag nanalo daw si Sara Duterte na presidente, baka gawin niya tayong probinsya na ng China. Nagkamali nga ba si presidente sa pagpili ng kanyang vice-presidente? Galawan daw yan ng mga Duterte, sobrang nakakahiya. Maanghang ang mga binitawang salita ni Jose Claire Castro bilang ganti kay VP Sara. Unahin na daw ang kanyang kaso, hindi yung kaso ng iba. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano pinakita ni PBBM, binulgar na ang Vice President. Wala nang takas si VP Sara, napahiya na Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Good afternoon, Yusek. Same po galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. She recently expressed concerns about the state of our country. Ang sabi niya po when she was asked about her plans for 2028, hindi niya direktong masagot yun because meron pa daw bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028. Lubog tayo sa basura, sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa ganitong klaseng assessment from the Vice President? Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung anong magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Another question.
Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about yung claim niya po about the senators, at the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Unang-una, meron ka pala, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong kung meron pa bang bansa, right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa, kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulong Duterte, na maaari tayo or gawin tayong probinsya ng isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Patungkol tun sa nakakahiya po. Okay. Unang-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po na ating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably ng kanyang kaalyado, na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na at yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maisog. So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Follow-up question mula kay Mads Moratillo, Net25. Hi, ma'am. Regarding din po dun sa sinabi ni VP Sara sa isang interview, ang sabi niya ay kung magkakaroon pa raw ba ng eleksyon sa 2028 kasi kaduda-duda daw po yung galawan ng administrasyon ngayon, mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi, may mangyayari bang eleksyon o wala na? Thank you po. Yan pa, yung mga ganyang klaseng pananalita, manggagaling mismo sa Vice Presidente, alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Yusek, good afternoon po. Yusek, hindi ko alam kung napanood niyo po yung bahagi nung sinabi ni VP Sara na nagbigay siya ng mensahe patungkol sa Valentine's Day sa inyong dalawa ni Pangulong Marcos. At ang bahagi po ng message niya, magkatuluyan daw sana kayo ng Pangulo.
reaksyon po ninyo at meron po ba kayong Valentine message din sa kanya? Napanood ko po yan. Dahil sa isang TV network ay tinranslate yung kanya sinabi sa lengguwahe na Tagalog. So napanood po natin yan kung paano pa siya tumawa na may halong mali siya ang dating sa aking pananaw. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako rin po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. At sa mga ganitong sitwasyon, yung kanya mga kaalyado na nagmamarunong sa communications at mga propagandista, isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. May vote-in question po mula kay Helen Flores. Para sa inyo daw po, what is love? Wow. Love is my own Chucky. Husband ko, name niya ay Chuck. Ayan na. Balik sa iyo, Claire. Sunod na tanong mula kay Julie Baiza, 1PH. Hi, Yusek. Good afternoon po. Si Vice President Sara Duterte naniniwala daw po na may mga nagawang impeachable offense ang Pangulo. Una raw po yung pagpirma sa budget na alam daw ng Pangulo na galing sa bill na may mga blank pages at meron daw pong insertions. May sagot po ba ang palasyo? Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Sinabi din po niya, Yusek, na impeachable offense din daw po yung pag hindi ng isang opisyal kapag natatanong ng competency at kapag may nagsasabi daw na gumagamit siya ng illegal na droga. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Good afternoon, Yusek. Kagabi po, ibiniro ni Ms. Sharon Cuneta, ang Pangulo, na tila nagkamali siya sa pagpili ng kanyang running mate ng tumakbo. What did the President have to say about that? Sa tingin nga ba ng Pangulo ay nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan, ay yan din po ang nararamdaman. So, opinyon po yun ni Ms. Sharon Cuneta, at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. At wala ho siyang binanggit na anuman, pag-agree or pag-disagree doon sa statement na yun. Wala po. Nagandahan lamang po siya sa awiting bituing, walang ningning. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, may we ask po for the palace reaction on the alleged text messages between the President and former Undersecretary Adrian Bersamin indicating that the President has knowledge on the alleged kickbacks received by high-ranking officials sa flood control projects? Actually, ang House of Representatives ay ginawa na po nila ang kanilang mandato. Sumunod sa proseso at natapos po ang usapin na sinasabing wala pong anumang basihan. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. One follow-up lang, ma'am. Some congressmen po are urging the Blue Ribbon Committee in the Senate to investigate the said allegation. And even si Congressman Levisti po, sabi niya, he has more evidences to prove that the President was aware of the kickbacks. Your comment po. Opinyon nila yon. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA. Yusek, mga appointees po ng Pangulo, itong pinangalanan si Undersecretary Adrian Bersamin na
apo sa pamangkin din ng dating executive secretary. Doesn't the President see it fit na sabihan po itong mga dati niya appointee na magsalita at sila mismo ang magpasinungaling sa mga akusasyong ito? Hindi po natin po mapipilit kung sino man ang gusto magsalita at ayaw magsalita. Basta po ang Pangulo, isinususog niya po ang accountability at transparency. Follow-up question mula kay Chona Yu. Yusek, can the palace categorically deny that there is no such communication na palitan ng communication between the President and Yusek Bersamin? Nakita niyo na po ba yung communication? Sinasabi niya pong na nandito na yung pera and then Nakita niyo na po ba? replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na So, wala pa rin po kami nakita. So, sorry, is that a challenge to those who are claiming that there are such communications to show them? Paano po natin mabibigyan ng kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman po pa tayo nakikita? Follow-up question mula kay Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. Bali, hindi po magpapaimbestiga wala pong magiging aksyon ang Pangulo kasi po napakabigat po ng akusasyon na ito. Wala po ba siyang gagawing pag-iimbestiga or wala pong hakbang na gagawin? Even before, wala pa po itong issue na ito. Ang sinabi po ng Pangulo, moving forward po ang administrasyon para po sa usaping pang-ekonomiya. At kung ano man po ang dapat namin imbestigahan, yan po ay ibinibigay na po sa kamay ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Follow-up lang po, Yusek. So may balita rin po na may affidavit na ginawa si Yusek Bersamin. Handa po ba ang palasyo na sagutin ito sa takdang panahon? Hindi po tayo makakapagbigay muli ng anumang categorical na answer dyan hanggat wala pa po tayo nakikitang anuman. Thank you. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Ma'am, the social weather station's 2025 fourth quarter survey showed that 54% of respondents were satisfied with VP Sara's performance, while the President has only 40. A survey done 24 to 30 November 2025. Reaction po ng Malacanang. And naniniwala po ba kayo sa resulta gayong lagi namang wala ang Vice Presidente? Ikaw nagsabi niyan na laging wala ang Vice Presidente. So, kung ang susunod mong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan na ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang, ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Last na lang po. Ma'am, yung Ramadan will be starting February 18. Maglalabas po ba ng declaration ng Palace na isang holiday ito? I-update ko po kayo kapag po nasa atin na po ang anumang order or announcement. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Magtatanong lang po kami kung ano po yung na-discuss during po dun sa meeting ni President Marcos sa regional council meeting po dun sa Region 9 po. Opo, napag-usapan nila, nag-focus po sila sa mga proyekto. Nandito po ang sasabing Zamboanga Fishport Complex na maaari pong matapos na ngayong taon. Napag-usapan din po ang malapit pong matapos. In 2 years, matatapos po ang Sindangan Bayog Lakewood Road, Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project, Daang Maharlika Improvement, Western Nautical Highway Network Improvement, and coastal roads along Rock Dive-In, Crystal, Azul Mar, Love, Pangpang, and Sola Beaches. At ang nais po ng Pangulo at inutos po niya, lalong-lalo na po sa DepEd na i-prioritize po ang mga education and skills training, pati po ang pagtapos ng mga proyekto na siyang magpapaangat sa buhay ng Pilipino, makakapag-improve sa education at magkaroon po ng modernisadong agri-fisheries development projects. Follow-up lang po, ma'am. Doon po sa mga projects na yun, wala pong binigay si President Marcos na gusto niyang matapos before mag-SONA siya sa July po. Ang nais po malamang po itong hindi po natin na malalaman kung ito'y matatapos before the SONA.
Pero yung pong binanggit ko po kanina na Zamboanga Fishport Complex ay matatapos po ngayong taon. Thank you po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon po. Yusek, kahapon nagsimula na po yung public consultation ng Kamara sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Ano po yung reaksyon ng Malacanang? May rekomendasyon po ba ang palasyo para maging inclusive po ang public consultation? Nung nabanggit po ito mismo ni Senator Riza Hontiveros sa LEDAC at nalaman po niya na nagko-conduct na po ng consultation, public consultation, ay natuwa po ang Pangulo dahil ang nais po ng Pangulo ay maisabatas po ang nasabing bill, Anti-Political Dynasty Bill, dahil yan din po ang nais ng ating mga kababayan. Ma'am, follow up. Sakali pong hingin na maging urgent bill, sisertipikahan po ba ito ng Pangulo? Kapag ka po naibigay na po yung version ng dalawang kongreso, para po malaman kung dapat po ba itong i-certify as urgent, depende po yan sa provision, makakaasa po kayo dyan. Salamat, ma'am. Ngayon kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.